Nandito na naman kami sa River Ranch, pare. Alam nyo na kung saan to, madalas na tayo nagka-camp dito. Pangalawang araw na namin, ito yung unang araw, chill-chill lang, sabaw-sabaw lang. Diba, tenga-tenga lang. Sabi sa amin ni Sir Jason, ang may-ari ng campsite na to, meron daw siyang baboy ramo. Talaga, uncle? Meron kang baboy ramo? Tapos, kung pwede ko daw bang lutuin, aboy, syempre naman, di ba? Tatanggi ba tayo dyan? Noong nakaraan, binigyan tayo ng kambing, bengkam. Siluto natin, ganyan. Ngayon, eto binigay sa atin, pre. Baboy ramo. Nga pala, meron kami neto. Hindi yan wild, domesticated dyan. Eto nga, meron tayong baboy ramo dito. Kung bakit siya puti, naahita na yan, pre. Nalinis yan. Pero ano yan, iyan, pakita mo nga dito yung itsura nitong baboy ramo na buhay pa. Hindi yan! Ayan na naman. Ayan. May footage kang kukunin doon, tapos yun yung ipapakita mo. Pakita mo, ngayon na. May isa pang darating na baboy. Nasa expressway na daw, di ba? May isa pang darating na baboy, pero pinachop na namin. Kasi eto, balak naming lechonin. Hindi, una sa lahat, hindi ako marunong maglechon. Hindi ko alam kung nilelechon ba ang baboy ramo. Meron kaming uling dyan, and honestly talagang hindi ako marunong. Hindi kami handa. Wala kasi sa plano. Wala sa plano to. Kasi sabi sa akin, okay na ba yung 10 kilo? Sabi ko, 10 kilo? Pwede na. Pwede bang dalawa? Pwede naman daw dalawa. Akala ko 10 kilong baboy, ganito lang, parang mga kutsinilyo lang. Ang mali ko doon, yung niluto natin kutsinilyo dati, pre, 5 kilo na yon. So, doble nun. At eto nga siya, ang laki nga niya. Ilelechon natin to, at kanina t-shirt siya, may nakasampay pa dyan. At hindi kami masyadong handa. So, siguro ititimpla namin dito, salt, pepper lang. Salt, pepper lang. And, ayun, simulan na siguro nating mahirapan. Kung saan namin isasalang ang baboy, ay dito. May nakita kami upuan dito. Bato yan, bato. Matigas yan. Tapos nanghihingi kami ng kawayan. Sa kabila, meron kami mga rack dito na patuluan to ng mga gulay-gulay, di ba? So sa timpla, salt, pepper nga lang, pero sa loob lang tayo maglalagay kasi yung pepper masusunog sa labas yun. And dahil paiikutin naman natin yung baboy, kasi magiging tubig yung asin di ba? Iikot din naman yun doon. Nag-i-spray paint sila dito. Hindi, minamantikaan nila yung kawayan para madali daw ipasok. Siyempre, bago mo ipasok, padudulasin mo muna, di ba? Asin. Paminta. Yan. Tapos ngayon, tinan mo yung bukas ng baboy natin, ganto siya. Alam, di ba, hindi dapat ganto? Sa lechon, dapat maliit lang. Oo. So dapat talaga, alam ko, pag lechon, ganyan lang yun eh. Kailangan sarado pa to, di ba? Pero tatahiin na lang natin yan. Okay na, ipasok na natin yan. Uy! Teka, nakasara yung bibig niya, ayaw na bumuka. Pinupuwersa ba yun? Pinupuwersa daw, sabi ni Amit eh. Pero baka may lamiga dito ha. Ay, dentista na rin ako ngayon eh. Oo, teka lang, baka ako matuhog mo ha. Baka ako matuhog kung kangkangin ha. Teka lang. Teka, ihiga natin. George, kailangan kita dito. May nanonood na bata, makita mo. Sorry, Jinjin. Sorry sa nakikita mo. Ayun na. Iyan na. Yan. Lumusot na? Tanaw na ba? Teka, tumama daw sa spine. Teka. Teka. Ito yung kawayan eh. Hindi. Ayun, wait. Wait, malalaglag, usod. Ay, wait. Tanaw na ba? Sige, ito na yung baboy natin na nakachop na. Thank you po, thank you. Ikot. Game. 1, 2, 3. Yun! May nabasag. Sige, diretso. Teka, bumalik. Salaman. Teka nga, ako nga dyan. Hawakan nyo. Sabi sa inyo, tinotolerate ko lang yung mga panganganan nyo. Teka, bibigyan ko na isa. 1. Wag. Ayan na! Teka lang. 1, 2, 3. Dito tayo, no? Dito, tama? Yan. So, alambre natin dito. Ito yung pegs ng tent natin. Daliri. Hindi, oo nga. Pero dito kasi sa pwede naman hindi ito ipako, medyo malita naman to. Pero dito kasi dapat sa may puwet talaga yon. Oh, hindi sana punit yung sa tie. Kaso wala nang pipigil. Ganito yung tahi natin. Alambre. Para at least yung ibang timbang lumipat dito. So ililipat natin butas. Kahit ilipat natin yung butas dito sa may puwet, hindi rin kaya. Testingin nga natin. Ito. Tama ba? Yan, ganyan. Para hindi na siya bababa. Oo. Ay, gago. Ayan na nga, kumatas na nga yung
Dapat di natin tinaob. Kailangan ba para mapako? O sige, yan na natin. Dito. Tusok yan. Malalaman natin yan. Lakas pa. Ay, oo, ayun. Lakas pa. Kawayan na to? Kawayan na, okay. Hindi ito yung work gloves ko, pang motor to ah. Pang motor to, gaga. Pang motor to. Felix, Yun, lusot na. Bunutin na. Teka. Kaya dapat talaga wag muna magpasok ng malaki bago yung maliit. Tama. Ayun po yung nagbigay sa atin ng lechon. Sorry, hindi po kami marunong. Baba pa lang, alo. So, sa mga hindi po marunong maglechon, kami rin, inaalam lang namin. Kumbaga, pabaliktad tayo. Actually, matagal na sinasabi na maglechon daw. Maglechon daw. Tama. Pero ayoko kasi hindi talaga ako marunong. Ngayon, medyo napuwersa tayo. Medyo, ayun yung maganda. Gugulatin mo yung sarili mo. Cut mo na, 40 minutes. Cut. So, si Ian, eto. Pakita mo, George. Yan. Nakita kasi yung dugon tumulo kanina, nahilo. So, Rani, pakita mo sino nasa camera to. Camera 1. Yan, sinasabi ko. Eto na nga. Hindi ko nasa plano niya. Nasa plano na. Sinadya ni George yun. Oo. Hindi, ito, zoom. Yan ang zoom. Yan ang zoom. Ayan. O, training pa. Jerome, nagisindi na ng uling dito. Tapos, bintesting nga natin kung may ikot. May ikot siya. Gusto sana naming malasahan yung lasa lang talaga ng baboy ramon na lechon. So, hindi muna namin lalagyan ng kahit ano to, talaga asin paminta lang. Plus, kapag nilagyan pa natin ng laman to sa loob, tapos sinara natin, tatagalan luto, di ba? Parang manok yan, pag may stuffing, mas matagalan luto, oo. Ano na pre, papalitan na ata kita. Mga banter pa, di ba? Papalitan ko na siya. George, sabihin mo nga. Wow! Ang galing mo, Nino! George! Kunyari sitwasyon. Bigyan mo na sitwasyon. Tira mo kung ano ang gagawin ni George kung siya na ang camera 1. Sige. So, igigisa na natin ng baboy. Ang bagal! Mabagal! Di tipaklong! Magaling ka. Grabe. Pwede na. Iyan, pahinga ka muna dyan, pero habang nagpapahinga, kakabahan ka na. Hintayin natin ng mantika. Chicken oil para mas masarap. Hintayin lang natin yan. Tapos, kung eto mahirap na, mas mahirap yung pagsalang kasi dyan napapasok ang ating heat management. Kung paano yun, hindi ko alam. Yung iba, sa kasi, Talabahan dati, coke ang pinapahid nila. May coke tayo. Iba, toyo. Iba. Wala. Gatas din sa iba. Oo, gatas sa iba. Mamaya natin intindihin yan. Ito muna, tapos, yun. Medyo nahirapan kami magsindi ng uling kasi medyo basa yung uling. Siguro kasi, medyo humid dito di ba? Ayun, isa pa yun. Hindi ko alam. Sa bahay din naman kasi, kapag na-stuck yung uling, di ba yung mga uling natin na matagal na, medyo parang nababasa rin. Ewan ko. So, medyo tiyaga lang ng konti sa pagsisindi. So, meron na kaming na-establish na sa gitna. So, inaano na lang namin doon. Pinapile on na lang namin doon. Kasi heat goes up, so mas maganda na nasa gitna yung natin. Yung may baga na, diba? Medyo matagalan to. Hindi naman natin balak pagbagain ng lahat to kasi dapat sa pagkakaintindi ko lechon dahan-dahan dapat ang rice ng init niyan. Sa huli yung pinakamainit kapag pinapalutong mo na. Tulad din nung sinabi ko, nung tayo ng lechon belly 3 ways. Kailan ba yun? 2020 ata, 2020, hindi ko maalala. Sabi ko, sa dalawang mode nyo titingnan yung pagluluto nun. Pagluluto ng laman at pagluluto ng balat. So una natin lulutuin yung laman. Again, wala ako experience sa pagluluto ng lechon. Talagang lang, hula-hula lang, ganun. So bahala na, di ba? Kung wala tayong kakainin mamaya, sorry po, Sir Jason. Saan ba si Sir Jason? Sana pabalikin pa tayo dito. Okay. Kalat lang muna natin yung apoy para medyo humina. Yan, dyan. Okay. Teka lang. So, tinatalian lang ni Amity dito, shape na shape. Subukan din namin maglagay ng tali dito, pero ewan ko kung paano. Pero yan, testing ikot. Kaya? Yun ang mahirap. Gagaang yan, gagaang. Masusunog ba yan, tenga? O sige, foil natin. So, sa tansya namin, 4 hours maluluto to. Wala naman palaman yung loob. So, baka mas kaya. Dito yung foil mo. Ay, thank you, pamangkin. Foilan lang natin yung tenga. Kasi kahit sa lechon na ulo, ganun din ginagawa dyan Chicken oil, paliguan natin? O mamaya na? Mamaya na, no? Kasi niluluto lang muna natin ngayon. So, lutuin muna namin to. Update namin kayo. At isusugod muna namin si Ian sa ospital. Tuloy na to, Kuya Ray. Pag bumayap. Biyakan natin bungo ni Ian habang tulog. Nagkaroon ng development yung rig namin.
Kumuha kami ng tent pole, tapos dinactape nila dito. Tapos may isa pa dito, pinako naman ni Ami dito. Mga pang ikot-ikot lang. At si Ian nga pala uli ang nakahawak ng camera kasi nakarecover na siya. Si George, balik sa PA. Muntik na maging PA si Ian eh. Diba? Nilagyan namin ng kahoy kasi mukhang kukulangin yung uling namin. Para rin magkaroon siya ng... Kasi ang uling, mahina naman yung smoky taste niya kasi hindi na siya uling, hindi na siya kahoy. Uling na siya. Ang smoky taste, nakukuha yan mula sa kahoy. So, naglagay kami ng kahoy para magbigay ng smoky taste. Plus, magiging uling din siya mamaya. Kasi marami pa kaming kahoy, uling namin, kalahating sako na lang, di ba? Ngayon, ito, medyo matagal-tagal to. 4 hours siguro? 3 hours? 5 hours? Hindi ko alam. So, sasabayan na namin to ng luto ng mga kung ano-ano pa. Ito nga pala, gusto ko ipakilala sa inyo yung bago naming kalan, pre. Ang aming rocket stove. Yan. Kasi, yung rocket stove na yan, natitiklop yan. Maliit lang yan. Siguro, parang ano lang yan. 6 na chaki, mga ganon. Hindi, 12 chaki. Maliit lang siya, compact siya. Plus, magagawa dito yun noon pa namin gustong gawin na technically fire cooking. Alam mo yon, na hindi kami open fire. Kasi, eto tinan nyo yung lupa kung saan kami nag-uuling. Walang damo. Walang damo siya. So, bawal magsunog ng damo. Oo, kasi ang tawag doon ay grass scarring. Yung iba, inaalaw ng mga campsite na gawin yon. Pero ako personally, parang hanggat maaari ayoko na nag-grass scar. Eto, wala namang dito. Grass dito, so okay lang. Tapos, meron tayong fire pit na hindi na doon nasisira yung damo, di ba? Oo, kalikasan. Ewan ko, kanya-kanya lang naman yan. Eto, makakapag-fire cooking kami nang hindi kami nag-grass scarring. Technically, parang kalan lang yan, pero kahoy lang ang gamit namin, di ba? So, hindi na namin masyadong dadalhin yung malaking kalan namin. So, tinetesting lang namin to. Tinesting ko na to sa bahay, tapos tinesting na rin namin to nung kanina, nagluto kami ng yempo, 'di ba? Maganda kinalabasan. Masarap. Kasi kahoy talaga ang ginamit at hindi uling, 'di ba? So ngayon, pag-usapan natin yung mga iluluto natin kasi dalawa nga yung baboy ramo natin. Meron kaming mga laman loob. Syempre, baboy yan, may laman loob yan, 'di ba? And pag naglelechon, matik yan, may kasama agad na dinuguan yan kasi ang baboy ay may dugo at laman loob, 'di ba? Magdidinuguan kami. Ang problema, ang konti na nakuhang dugo, medyo konti yung nakuhang dugo. Siguro mga 2 cups lang yung dugo, no, Medino, mga ganon. Pakita mo yung dugo. Pakita kay Ian. Camera 2. Akin na. Ayan, pakita mo. Yan lang yung dami ng dugo na nakuha sa dalawang baboy. Medyo konti yung dugo, pero wala. Gagawin pa rin natin siyang dinuguan kahit konti yung dugo. Tingnan natin kung ano yung kakalabasan, di ba? Tapos, meron pa kami isang baboy ramo, naka-chop na yon. Parang gusto kong mauulit na naman yung nangyari sa kambing. Magsisigang na naman tayo tsaka kaldereta. Pero kasi para sa akin, yun yung mga greatest expression ng mga protina na pwede mong gawin sa mga protinang hindi ka familiar. Pero sabi ko sa'yo, pag may bumagsak na alien dyan, kakaldereta ko yun tsaka sinigang para malaman ko kung masarap ba yung karne. Sisig pwede yung sisig. Ang problema dun sa sisig, ayoko. Yun. Hindi, ang problema dun sa sisig, feeling ko hindi siya masyadong malaman, pre. Talagang medyo mahihirapan tayong tungkabin yung laman mula dun sa karne, 'di ba? So, siguro sinigang at kaldereta na lang din tayo kasi lahat naman ng protina pwede mong kaldereta, pwede mong isinigang, alam mo 'yon. Pero nandito tayo para i-discover yung qualities itong karne na to para next time pwede na tayong maglaro. Aralin muna natin, di ba? Know the rules so you can break them effectively, di ba? Ito palang baboy na ito, tinanong ko kanina si Justin yung nagbigay sa amin. Apparently, itong baboy pala na ito ay hybrid. Naalala ko kasi, binigyan ako ng talagang wild boar dati. Para sa school project namin, galing sa farm ng manok. Di ko alam ba't may wild boar sa farm ng manok. Hindi ko alam. Tama. Ang baho talaga nung laman, pre. Masarap nung naluto, pero ang baho talaga nung laman, pre. Mabaho pa talaga sa akin, di ba? Alvin? May fire? Si Alvin ay aking fire tender. Okay na. Patay mo lang yung apoy. Yan. Okay na. Yan, thank you. Yan. Okay na. So, check lang natin. Yan, may apoy naman siya. Medyo mahina pa. Pero, simple lang naman yung gagawin natin ngayon. Kala ko, andyan na ang aking asawa eh. Pinauna kasi kami ng aking asawa. Kasi field trip ng anak ko, so siya muna yung sumama doon, di ba? Sa Jurassic Park pa naman sila pumunta. Mantika. Yan. Tapos, huwag natin hintayin uminit. Lagay na natin agad, diinitan mamaya yan eh. Sibuyas, luya, bawang. Yan. Medyo maraming bawang, par. Yan. Tapos gisa-gisa lang natin to hanggang medyo, konti lang. Magkaroon lang ng konti. Magkaroon lang ng konting browning. Tapos, yun, cut. Nagisa na yan. Lagyan natin ng puno pala to.
Grabe, Cesar, oh. Cesar Milan. Hindi, tol, mabait yung aso ko. Pakukuluan ko muna to, tapos mamaya ako nahihiwain. Mas madali kasi yun eh. Baka tumapan. So, sanang na natin yan yung halo-halong laman loob nung baboy ramo natin. Yan. So, pakuluin lang muna natin yan. Siguro mga 1 oras. Para lang maluto, tapos tsaka natin chachapin, di ba? Tapos siguro, next na natin isa lang yung ating sinigang. So may tubig na rin tayo dito. Kailangan natin isalag yung sinigang natin. Mayabang yung mga sinigang natin, pre. Ay, ang yabang. Oh, buo-buo yan. Diba? Hindi natin chachapin yan. Oh, lagay natin yan dyan. Makulad din yan. Oo, pre. Kailan mo pag gusto ano? Ang ganda naman nito. May asawa ka na? Ay! Landam po siya. Sorry, Dad. I love you, Dad. I hate you. Lagay na natin yan dyan. Teka lang ha, pag-iisipan ko muna pero for now, eto na siya. Palalambutan na natin. And mag-iisip muna ako. Happy birthday! Happy birthday! Sabay-sabay mga tito at tita! Happy birthday to you! May sinaselebrate kasi na birthday doon. Yan, si Dylan. So may palitsyon sa birthday niya, di ba? Grabe naman yung birthday niya. Di ba? Sana ganyan ang mga anak ko paglaki. Gusto Yes, mag-birthday sa camp. Yes po, Dad. Kurang ka na, ha? Cut. So, 2 hours na nakasalang, tama ba? Mga ganon. Alas 3 sa sinalang, alas 5 na. Tapos ngayon, may development kami. Tingnan niyo yung itsura, medyo umimpisa talaga ng konti. Tapos, medyo na siya. Nawala yung kembot niya. Kanina kasi, lechon de kembot yan eh. Paano? Ngayon, Oy! Kinakapa-kapa ko siya, matigas pa talaga yung laman niya. Matigas pa yung laman. Yung balat niya medyo nagda-dry. Ito tira mo to, pakita mo midi yung tuhod. Medyo naluto siya ng konti. Tapos ngayon, kinakapa ko yung balat niya, medyo nagda-dry siya. So, imbis na i-baste, i-sprayan na lang namin. Yan. So para lang kasi para nadadry yung balat. Kasi ngayon kasi ang kailangan pa lang talaga lutuin dyan, yung laman talagang matigas pa siya. Ngayon magsalang na tayo ng kaldereta. Kalderetang mabilisan lang din. So ito na yung mga parts na natira. Lagay na natin yan dyan. Sibuyas at kamatis, wala nang gisa-gisa yan, par. Dahon ng laurel. Yan. Yan, tubig. Fresh from the rivers of Tanay, pare. Tapos, hindihan na natin yan at takpan. Simple lang, kasi gusto ko nga dito talagang malasahan yung karne ng baboy ramo natin, di ba? So, yun. Halos na pakulo na tayo lahat. Slow cooking na lang tayo. So, cut. So, nilipat namin yung sinigang namin dito sa aming BioLite. Malaki talaga siya. Tingnan mo, pre, kung gaano karami to. Punong-puno yan. Tapos, nalalaki ng tipak ng karne, punong-puno ng tubig. So, medyo nahirapan yung rocket stove na pakuluin siya. Pero etong naman natin, dinuguan. Okay naman siya. Ayan, sibuyas at kamatis. Kamatis. Habang dumadalo. Habang ako'y sa asawa ko'y kumikis. Oy. Hindi ako magaling na poet wala akong maisip Ay, si Alvin may alam mo si Alvin, spoken poetry artist yan Alvin, baka pwedeng ilahad mo sa amin na yung pinakamagandang obra. Okay, dito ka, lapit ka, para marinig ka ng mic. Sopagus sopagus. Habang tayo'y kumakain ng asparagus. Asparagus? Oh. Nagulat si Ninong Ray. Si Alvin kumakain ng Gulay? Pasensya na kayo kung hindi ako sanay. Sapagkat ang aking kinakain ay basang Maraming salamat. Maraming salamat, Alvin. Maraming salamat. Thank you so much. dahil dyan, demonetize. Dahil dyan, wala na namang sahod. Lagyan na natin na sibuyas. Kalakalahati. Kamatis. Pinagtatalunan namin kanina kung maglalagay ng luya. Parang gusto ko actually, Hindi. Kasi baboy ramo to. Feeling ko babagay. Pero, sabi ko nga, gusto muna nating malaman yung properties niya, di ba? So, tsaka na muna, okay na muna yung ganyan. Plain lang. Patis, pare. Pana natin yan. Tapos maya-maya ng konti, balik natin. Ay, update lang pala. Check natin itong lechon. Medyo nagbabrown na siya ng konti. Ang problema, medyo may katigasan pa talaga. So, matagal pa to. Tansya ko mga 2 oras to. Ito mga 2 oras pa rin. So, we have plenty of time, pare. Yung kaldereta natin, mamaya na. Kumukulo pa. Yan. Fuck. Mga laman loob natin, pare. Sarap naman yan. Yes.
Pucha, tapang-tapang ko na par. Okay, tapos lagay na natin yung dugo. Smell check. Okay pa naman. May chunky, diba? Yaan na natin yun, hindi ko na dudurugin yun para mamaya na lang, para may buo-buo, tapos merong medyo, sana lumapot siya, no? Pakuloy lang natin yan, tapos papalamigin ko lang ng konti yung mga laman loob natin. Umiiyak ako. Nalala ko sino, pinakawalan ni Ashi Butterfree. Naiyak ko pa rin kay Ashi Butterfree, nanalo na si... Oo, Ay, nanalo na ba? Oo. Ay, masarap ba si Ash? Sorry. So, yun, palamigin lang muna natin to. Tapos, ayun, hihiwain ko na yan. Nga pala, no, ano lang to, laman loob lang to ng isang baboy ramo. Kasi, dumating yung isang set na laman loob, medyo late na. Pero yung dugo napunta nung una. Naisa lang ko, nakala ko dalawa na. So, hindi ko na hinabol. Kasi, parang, ano yan, pre, sinaing yan. Hindi ka pwede maghabol ng bigas doon, di ba? Kasi mag-iiba na yung luto noon. So, pero I think okay pa rin naman, di ba? So, yun. Cut. Yung kaldereta natin, ayan, going strong. Nadudurog na yung kamatis natin. Yung baboy, tigas pa. Konti pa yan. Diyan lang yan sa ating rocket stove. Tapos, ito yung dalawa. Nilipat ko yung ano dito, dinuguan. Ito, pre, sagarang katamaran to. This is maximum laziness. Laziness. Oo. Gunting, pare. Diba? Guguntingin nyo yung mga laman loob. Kasi medyo malambot na siya. It is quite tender, pare. Yan. Gupit-gupit lang. Uy, isopagos ata yun. Yan. Pwede nyo pang hiwain to. Kaso, ito legit to. Pagka mga gantong sitwasyon na, medyo mahirap ng madilim eh. Kahit sa'yo may ilaw kami, maghuhugas kami, ang hirap makita kung malinis yung mga lalagyan. So, minimize natin yung chance na makakain kami ng sabon, pagtitipid na lang sa mga hugasan, pare. Diba? I mean, kung kaya nyo maghiwa, di maganda. I mean, nasa bundok tayo. So, kailangan nating padaliin yung buhay natin. Tama. Woo! Medyo malabnaw siya. Kasi konti nga yung dugo. Kaya siguro tama lang na na isa lang yung set ng laman loob natin, di ba? Gawin na natin yan dyan. So, lutuin pa natin yan para lumambot pa further yung mga laman loob. Pahingin namang tomato paste. Wala ba sandok? Ito na lang. Wag. Hindi pa naman nagagamit eh. Isang beses ko lang promise. Isang beses lang. Martin na. Nagbago na. Nagbago na. Ang arte na. Ilang kasi ng pasahod mo, talaga magbabago. Kasalanan ko pala. Alam mo, hindi ako naniniwala may poke na talaga si Alvin. Feeling ko inahit niya lang yan. Para matawag siyang poke nut. Para may kakana sa kanya. Tapos para isang linggo nakalimutan niya mag-ahit kasi ang daming trabaho. Doon nawala yung poke nut. Pinanindigan na niya. Pero pre. Slide niyo ako. Lagyan natin ng tomato paste yan. Wala nang gisa-gisa, pre. Ito gusto ko lang din i-discuss. Palagay ko, merong mga inaanak kong madidismaya. No. Ganyan din yung ginawa mo sa sa kambing. Ganyan din ginawa mo sa kambing. Kita mo, may nadismaya agad. Ganyan din ginawa mo sa... May isa pa na dismaya. Kita mo. Hindi, ganoon talaga kasi baka nag-e-expect sila na merong kakaibang magagawa sa baboy ramo. Pero ang totoo kasi niyan, gusto ko rin, nag-e-explore din ako kasabay nyo. Nag-e-explore din ako, inaaral ko yung mga ganito bagay. Ang pinaka hindi ko gagawin dito ay magmarunong. Sasabihin sa inyo na, alam ko yan! Expert ako dyan! Hindi ko gagawin yun, pre. Kapag hindi ko alam, sasabihin ko sa inyo para sabay-sabay tayong matuto. Together, we gain knowledge. Pare. Gwapo, pero medyo mataba. Silipin lang natin to. Okay na, nasilip ko na. Sige, cut mo na yan. Yung kaldereta natin, masabaw pa, pero siguro magre-reduce naman to mamaya. Hindi pa siya malambot talaga, no? Pero tapusin na natin to. Lagyan natin ng rino. Yan, marami. Pero nyo, kahit buo-buo yung sibuyas at kamatis na nilagay natin kanina, na nadurog naman siya, di ba? Tapos, eto lagyan natin, isang bloke ng dairy cream. Bakit? Kasi may dala kami. Kung wala kayong dalaw, kayo maglagay. Pero, okay yan. Sarap yan. Yan. Tapos, iwan na lang natin yan dyan. Tapos, dun tayo sa ating lasyong. Pare. Yung lechon natin, nabiyak na sa gitna. Tapos, para siyang, kanina eh. Si Moby Cock ba yun? Moby Pinis, Darcy Bros! Uuso kanina yung likod, At least, etong part na to, medyo luto na. Pero aminin ko, sa may bandang pigi, medyo may katigasan pa ng konti. Pero di ko alam baka kasi mamaya mahubaran, di ba? It might get naked, pare. Papahiran na natin to ng something. Eto, nakita ko tong technique na to sa Oysterville ng Malabon, sa Talabahan, sa street kung saan ako lumaki. Talabahan, di ba? Meron tayong coke dito na nilagay. Teka, coke ba to? Coke ba to? Ngatin? May asin na pala yun. Akala ko di mo pa nalalagyan ng asin. Sabi ko lagyan ng asin. Di ba sabi ko ako na?
Di ba tinatanong ako ni George, gano'ng karami? Ay ko, teka muna, patingin mo na kung gano'ng karami yung Coke. Ganito karami. Hindi, sige, dali mo na dito, ako na. Di ba? Sinabi ko yon. So, ganun pala lasa ng maalat na Coke, pare, okay. So, yun siya, Coke na may asin. Hawak ko yung patis kasi patis na lang sana ilalagay ko. Pero may asin na pala. Wala kaming brush dito. Lipat nga ako dito, sa kabila. Sausaw natin yan dyan. Pahid lang natin dyan. Baby. Wala akong nilagay na mantika. Kaso nadudurog yung tissue doon sa lechon para. Naglibag eh. Ganun yung pag gawamit ka ng tissue sa brush. Diba? Ayun. Pwede to. Ikot Kuya Habon, wag kang titigil Kuya Habon. Kasi lalo yan, may asukal na yan, masusunog yan. Tsaka makinang-kinang siya kasi glaze di ba may asukal? Uy, muusok yung balat oh. Medyo maputi yung puwet eh. Sana all. Okay na siguro to ngayon, panahon na para palutungin, pare. Hindi, i-concentrate natin ngayon lahat ng apoy. Hoy! Mr. Rainera, kanina ka pa ha? Mr. Cosentino, tsaka si Mr. Villaseñor, oh. So, nagpapatawa eh. Mr. Rainera, sumasakit ulo ko sa'yo. Si Mr. Rainera, matagal na masakit ulo ko dyan. Kailangan ko pa ng uling. Pakikargahan ng uling to, Midi. Pahid lang muna ako ng pahid habang hinahanap nila. Sana gumana to kasi ang daming taong umaasa dito. Alam mo, magbibigay ka ng isang 2 buong baboy sa random na matabang tao sa internet. Tapos hindi maluluto ng masarap, medyo masakit sa loob yun. Sana po hindi sila ma-disappoint. Tapos haluin lang natin yung uling doon sa bago sa luma para bumaga agad yung bago. Pakiramdam ko talaga, hindi pa masyado malambot yung ibang parts. Pero kasi nagpapakita na siya ng senyalis na luto na siya eh. 'Di ba? Hindi tayo pwedeng magmarunong. Subukan na lang natin to. Yan. Sige, ikot. Eto mararamdaman mo, Bin, oh. Lulutuin na lang ni Kuya Habon to, tapos naka-observe lang kami dito. Tama. Tapos hopefully talaga lumutong siya. Sana. Kung hindi, kasalanan ni... Kuya Habon siya nagluluto eh. So si Kuya Habon ay kasalukuyan nape-pressure sa ginagawa niya. Pero pre, ang dinuguan natin ay luto na. Ito yung medyo malabnaw na konting dinuguan. Hindi ko naman lalagyan ng cornstarch yan. So kung ano lang yung dugo na meron, yun lang talaga. Magagalit ba ako dun sa baboy ro? Wala siyang dugo. Timplahan na natin to. Patis. Tapos imbis na suka ang ilalagay ko dito ay kalamansi, pare. Yan. Mr. Rainera, tawa ka ng tawa, Mr. Rainera. Mr. Rainera, walang tatawa kung wala nagpapatawa. Oo, nagpatawa, sir. Alam mo, nung estudyante ko yung nanay mo, mabait yun. Oh, sarap. First time ko lang ginawa yung yung kalamansi. Okay naman pala siya. Sarap. Yan natin yan dyan. Tapos yung sinigang natin na maangas kasi buo-buong pata, palagay ko okay na rin. Sa order nga po ng sinigang, sige. Kaya order natin ang sinigang dito, pare, diba? Okay, medyo malapit-lapit na to. It is quite close, pare. Ayun oh. Ayan, malapit na. Oh, tira mo. Diba? Yes po, may umiiyak pong bata. Kasama po namin yon. Part ng team yan, diba? Sige, tatapusin na ni Kuya Habon to. Tapos balikan nyo ako dito maya-maya ng konti. Ayun, nakahanda na yung lamesa pre kung saan ilalapag yung So lumalaki yung biyak niya. Tapos hindi malutong lahat. Meron lang mga konting parts na malutong. Ikot Kuya Habon. Tapos so binababad namin ng konti sa apoy kasi nawawarak yung balat. Alam ko kapag nawawarak yung balat na ganyan, medyo malakas talaga yung apoy. Pero kasi kailangan natin lakasan yung apoy para lumutong. So siguro practice na lang talaga to. Wala eh, di ba? Oo. So ganito gagawin natin. Hindi kailangan ko ng tulong doon. Kailangan mo ilagay sa sa mas mababang butas. Ilalapit natin pa sa apoy. Hindi ba nilalagyan ng mantika yan? Meron na yan. Pinahiran na pala namin ng mantika. Ganyan. Kasi pwede naman nating ilayo eh. Okay, medyo nagkakaroon ng ng improvement. Ngayon, abante tayo. Ito naman. Medyo umaano, no? Nagkakaroon ng improvement, no? Ito, kinakabahan ako dito. Hindi ako sure dito sa ginagawa ko talaga. Ayun, meron mga mangilan-ngilan, pero hindi talaga lahat. Shit, lower back ko. Sakit. Ikaw nga dito. Ikot. Huwag titigil. Okay. Baba konti. Yan, ikot. Yan, stay. Hindi ko alam kung tama itong ginagawa ko. Oo. Feeling mo tama? Pre, okay na to. Hango na. Okay. Teka. Yan. Up. Teka lang. Huwag niyo ilalatag.
ganyan. Oh, shit, likod ko. Sakit. Okay, palamigin muna natin ng konti. Wire cutter, tapos meron tayong 2 peg, di ba? Hindi, plais lang yan. Huwag, mabubuto sila mesa. Ano natin to? Mainit pala yun. Hawak dyan. Ito yung isang kala natin. Yan. Oo, okay. Galing mo dun, ha? Wala na, hindi naabot. Okay, may isang peg pa dito. Ah! Shit! Hindi kaya. Wire cutter na lang yan. Pipigilan ko. Game. 1, 2, hila. Ayun na, diretso. Iyo. Yan! Mansanas. Yan! Nakalimutan ko nang gumawa ng sauce. Hindi na. Ganito na lang. Midi, George, gawa kayo ng hand blender kayo ng suka, bawang, sili, asin, asukal. Yun! Par, tinan mo to, oh. Ay, napupunit na Siyempre, wala pang lasa yan masyado. Higatan natin yan ng Nor Siligang mix. Ito tayo sa gabi. Kasi? Gabi na. Sarap kaya yung Nor Siligang sa araw. Yan. Tapos, lagay na rin natin yung gulay natin. Gulay natin, formality na lang eh. Labanos, talong. Oh, ito nga sili, 3 piraso lang. Oh. Lalo ito, kangkong. Isang tali lang, lanta pa. Okay na to. May tumpok ng powder ng Nor Siligang mix doon. Pero okay na siya, pare. Luto na to. Diyan na lang muna yan para manatiling mainit. Tapos, doon tayo sa kaldereta natin. Check natin. So, luto na yung natin, Wild Boars 2 natin. Hindi po ako nagluto ng kaldereta. Wild Boars 2 po ang niluto natin. Diba? Tikman nga natin yan. Alam nyo, pare, meron lang perspective sa pagluluto. Pag sinabi mong kaldereta yan, talo yan. Masabaw. Pero this is my own take on Tomato Wild Boars 2. Yes, di ba? So, masabaw talaga siya. Hindi, syempre kaldereta yung intention natin, di ba? Pero, wala eh. Late na, and yung mga tropa natin dito, masama natingin sa akin. Ha? Masama natingin sa akin. Tingin ko naman, okay na to. Again, this is Wild Boars 2, pare. Sinabi ko ba kaldereta? Sinabi ko bang kaldereta, Ian? Ay. Hindi ko sinabi kaldereta? Hindi. Wala? Hindi. Papaedit natin yan. Sinabi ko kung kaldereta? Then narinig ko, Tomato Wild Boars 2. Yan. Anya, did I say kaldereta? Di ba? So, luto na ang lahat ng pagkain natin siguro. Doon na tayo sa lechon, chopin na natin yan para matikman na natin at maipamahagi na natin. Actually, mas maganda pa yan, palamigin pa ng konti. Kaso nanggigigil na ako at nagugutom na rin ako. Doon na tayo. Uy, may laban to. Pero, hindi ko ikakailan na wala. Medyo malambot to. Siguro, dapat inabante ko pa yung uling banda dito sa side na to. No? Mahaba-haba pa sana, di ba? Okay, tagayin na natin to. First time. Alauna. De las 9 na eh. Ay, sorry. It's a brand new day. Hey. Wake up every morning and say, it's a brand new day. Hey. Take a good day, make it great, okay? Cause if you got some lemons, make some lemonade. Yeah, chase those clouds away. It's a brand new day. Hey. It's a brand new day. It's a brand new day. Okay. My whole life got them hand-me-downs, but what that meant was I had my family round. And sometimes I can't help but frown. Then I remember what I meant for. It's so simple, I just say, gotta just celebrate. It's gonna be A-okay. Life's too short to waste away. One step at a time's all it takes, okay. It's a brand new day. Diba? Alam mo pre, nung ako ay nasa resto, kahit nung nasa hotel ako, may mga guest na nagpapadala ng lechon. Pinapachop sa amin yun. Pasensya na po sa lahat ng nagpa-function sa amin, pero kumubra po ako ng konting balat sa inyo. Manatin to, ha? Hindi ko alam kung dahil ba sa luto ko lang. Pero yung balat niya medyo manipis. Hindi ko tulad ng yung balat ng normal na baboy. So yung lutong niya, medyo glass-like. Gets mo? Medyo glass-like. Parang siyang, alam mo yung microscope slide? Parang gano'n yung lutong niya. Parang gano'n. Ako makain ka na. Oo. Parang peanut brittle. Mas appropriate yun. Maraming salamat, kapatid. Oo. So malambot siya. May taba naman pala siya. Natin yan sa suka natin na mabula. Halika nga dito. Kakain ka ba ng taba?
Halika dito. Huwag mo dilaan yung kamay ko. Ano siya? Lean? Hindi. May pangit sabihin na lean. Pero firm yung taba niya. No? No? Hindi siya yung parang flabby. Gets mo? Ngayon, dito tayo sa laman. Ang juicy. Diba? Sausaw natin dyan. Kuya Bon, halika dito. Tumingin sa mga mata ko, pre. Ito yung mata ko, ha? Ito yung mata ko. Sabi ni Kuya Bon, no? Pung! Nag-lock, pre. Nung nag-lock, ako yung napaiwas, eh. Tignan mo sa mata ko, Habon. Walang tatanggal. Hindi ko kaya. Ano lasa? Sarap malutong. Hindi yun. Ba't tinitignan mo yung labi niya? Ulitin, Kuya Bon, ano lasa? Sarap. Hindi nga yan! Isa lang ang linya mo dito, ha? Kuya Habon, ano ang lasa? Ayos. Yeah! Makakaupo ka na. Amity, asan ka? Tumingin mo sa mata. Tumingin ka sa mata. Yeah! Hindi ko kaya. Ano? Sarap. Ano? Lechon. Nasaan lechon, di ba? Yung etong luto na to, eto siguro yung pinaka-greatest expression niya in terms of kung gusto ba natin malaman kung ano yung lasa ng karne, di ba? Kasi plain lang, alam naman natin ang lechon ay lasang baboy lang kung walang sauce, di ba? Dito medyo leathery na yung balat niya. Hindi ko itatago sa inyo yan, pre. Ayun talaga. Pero banda dito sa tiyan, medyo okay naman. Eto kasing batok ng baboy na to, eto yung ito yung lumulutong talaga eh. Di ba ano tong? Okay. Goods ako dito. Kahit papaano, masaya ako dito. First time ko naman di ba? So ngayon, tikman natin yung tatlong sabaw natin at talagang sinadya ko pong sabaw po talaga silang lahat. Hindi po to kaldereta na sabaw. This is wild boar and tomato stew. Bago ko pala tikman tong mga soups natin, may nasabi si Alvin nung nakakat kami, malinis daw yung lasa niya. Ikaw nagsabi nun. Malinis daw yung lasa. Hindi ko alam kung yung mga nabibili ba natin baboy sa Maynila marumi. Talagang sariwa lang kasi talaga. Hindi ko masabi kung yun ba talaga yung lasa niya. Pero tama sila, malinis yung lasa. Para kang mahirap ipaliwanag pero parang malinis na tsaang walang asukal. Alam mo yun, may ganun. May ganun siya, may ganun. Parang purong lasa ng karne na masarap. Wild boar tomato stew. Paro. Ganun pala yun, pre, no? Sasabuan mo lang yung kaldereta, stew na. Oh. Sarap. Gago legit. No joke Baka next time pag tinamad kayo sa kaldereta, hindi nga joke no joke nga Pag tinamad kayo sa mga kaldereta nyo, pwedeng sabawan nyo pa, tapos timplahan nyo pa, masarap Parang puchero. Sarap. Panalo to, proud ako i-serve to. Ate, akin na yung mangkok mo. Mangkok number 1. Sir, halika dito na. Sir, dali. Justin, ikaw tumikim nung yung tinumis natin. Kumakain ka ba, sir, ng tinumis? Dito ngayon si Boss Justin, ang namamahala dito sa River Ranch, di ba? Ito ang ating, anong tawag mo rito? Sabi kanina, pinag-uusapan namin sa off-cam na ang tinumis ay malabnaw, ang dinuguan ay malapot. Parang ganun nga, oo, medyo parang ganun nga. Pero kasi, kapag umorder kayo ng lechon sa labas, kung ano yung lumabas sa hayop, yun yung lulutuin nila. Ito yung lumabas sa hayop. So, ito yung niluto natin, konti yung nakuhang dugo. So, yun yung resulta niya, di ba? Pero, tingnan mo yan, par. Oo. Tumatapon. Sarap. Masarap. Hindi, bakit? Susubuan kita. Oo, full experience. Mainit, Tingin sa mata. Oh, umiwas na. Okay naman. Ang iba dito, kalamansi yung ginamit kong paasim. Kaya medyo fruity siya ng konti. Hindi siya sing sharp ng pagsuka yung ginamit. And typical na putahe lang naman to. Hindi naman natin to kailangang lagyan ng kung ano-ano. Pero masarap siya. Malinis yung lasa. And I'm guessing kasi malinis yung kinakain niya. Tapos eto, pinakamatinding na ano ko dyan. Hindi sobrang kapal nung mantika doon sa pinakuluan mo ng mga bitu-bituka. Kasi usually, kapag pinakuluan mo yun, ang kapal nung mantika nung pre, yung sa baboy, ang kapal nun, di ba? Ayan, rancho yan, paro. Yan. Last, pare, ay ang ating sinigang. Yes, typical na sinigang. Pero ang mayabang dito ay yung ating serving, pare. Asa ba yung camera tinitingnan ko? Ito pala. Oh! Yeah. Tingnan mo naman yan. Diba? Dito pa lang, sa itsura pa lang niya, kitang-kita nyo na naiba yung texture ng balat ng baboy ramo talaga. Diba? Iba siya, ma-jelly siya, diba?
Yung sabaw na sinigang, alam nyo na yan. Wala nang kakaiba dyan. Pero yung laman, pre, tingnan natin. Ay, ayun oh. Tingnan mo. Tingnan mo yung balat, pre. Kakaiba yan. Ay! Ano yung corn pipe? Ang unang perfect bite sa episode na to. Ang init. Pero ang sarap din talaga. Sa sabaw, kasi hinigop ko na rin yung sabaw kanina yan, di ba? Tinikman ko na. Wala siyang nililend na sobrang strong na lasa. Pero para siyang ganito, version 1.5. Parang ganun siya. Malapit, similar, pero definitely not the same, di ba? Pero kung meron ako isang bagay na gustong gusto dito, yung balat par. Ang sarap talaga nung balat niya, di ba? Balat ba sabi ko? Balat. Lalo kapag serve mo ng ganyan, no? Buo-buo. Ang yabang mo yan. Dali. Tingnan. Kaya mo pa? Kaya mo pa? Hindi mo na kaya? Sino ang alpha? Idikit mo na. Sino ang alpha? Wala nang dikit. Ang long hair ng Malabon, tara dito. Ngayon sa mga ng taba, idol na ako eh. Konti lang. Idikit sa mata ha. Patol yan. Hindi ko kaya. Kamusta? Sarap. Iba yung balat, no? Iba yung balat. Ito yung ina-expect mong Baboy. Oo. Iba yung balat niya. Ano baboy? Baboy. Okay, baboy. Oo. Masarap siya. Iba siya, di ba? So with that said, ate, ang iyong bowl number 3. Maliit yung lalagyan mo, te. Ano yan? Te! Kunin mo na, te. Hawakan yan. Balik mo na lang yung ulo, mamaya na lang. Tapos pengi pa ako ng isa para sa iyong lasyong. Maraming salamat sa Riverance dito sa pagbibigay sa amin ng baboy ramo. And kay Sir Jason, kay Sir Justin, and sa buong Riverance family, maraming salamat sa inyo. And mga inaanak kung gusto ng nakakatuwang campsite, masaya, malamig, malinis, and andyan lang yung river. Dito sa Riverance, para yung link nandyan sa baba, di ba? And ayun nga, dito naman sa pagkain natin, medyo ako aminin ko, medyo malungkot ako ng konti. Kasi I could have done better. Pero kasi first time, pre. Hindi naman pwedeng first time mo, expert ka agad. Hindi pwede yun. Pasado naman siya kasi okay naman yung lasa niya, pero sayang. Pero huwag kayo mag-alala. Kasi etong mga to, yung part na yan, kapag yan sinigang mo bukas, freezer mo muna or patagalin mo muna na ilang linggo, tsaka mo i-freezer. Ang sarap niyan, par. Ang sarap niyan. So, baka gano'n yung gawin namin. Tago na lang yan. Tapos, yung ulo, gano'n din. Sopa, sinigang, kahit ano. Ito nga, naano na nga, oh. Wala na, pre. Maano na to. Konti-konti na lang yan, oh. Pero ito, yung balat talaga nitong baboy ramo na to, iba siya. Yung lasa niya, nahihirapan ng team na maghanap ng lasa na i-compare sa kanya. May mga sabi medyo parang beef. Yung sabi malinamnam na baboy daw. Iba talaga eh. Siguro kailangan nyong matry. Kung saan kayo bibili nito, hindi ko alam, pare. Honestly speaking, talagang share ko lang sa inyo yung experience. Oo, diba? Share ko lang talaga experience sa inyo kasi nabiyayaan tayo ng 2 baboy ramo. And gusto ko nang isama kayo dito sa camping experience namin, diba? Eto mga niluto natin mga sabaw, okay siya. Pero eto, walang bullshit, pare. Yung masabaw na kaldereta, masarap. Masarap yung masabaw na kaldereta. Di ko alam kung bakit, pero masarap siya. So siguro, sa susunod na may matira siguro kaldereta. May matira lang. Sabawan nyo, tapos timplahan nyo uli ng konti. Sarap. Maraming salamat mga inaanak, hanggang sa muli. And siguro susunod, ang lulutuin namin ay ostrich. Ostrich? Hahanap tayo. Malay mo, di ba? Kaya hindi malinis ang dintig na freezer na yan, di ba? Hanggang sa muli mga inaanak, I love you all.